magandang gabi, mga apo. Samantala sa isang bar, isang male pageant ang nagaganap. Maririnig ang pag-welcome ng mga host. Makikita rin ang marami-raming guest ng bar habang abala sa dressing room ang mga contestants. Si Gerard naman ay kausap sa kanyang cellphone ang kanyang kasintahan. Naman di ba sinabi ko sa'yo na pupunta ako sa pageant? Sinabi ko, nag-usap na tayo, di ba? Kung gusto mo, pumunta ka dito. Sige na, nasa dressing room ako. Di kita gaano marinig. Tatawag na lang ako mamaya. Mababangga ng isang contestant si Gerard. Maangas ang lalaki. Tila walang pakialam ito o balak humingi man lang ng paumanhin. Sorry sabi ni Gerard. Tuloy lang sa paglalakad ang lalaki na para bang walang narinig. Samantala makikita ang organizer at tinatawag si Gerard. Gerard! Halika, bilis! Hello po, sabi ni Gerard. O, diba? Anong say mo, mama? Bagets, diba? Gerard, si Mama Jo. Mama Jo, si Gerard. Hi po, sagot ni Gerard. Bumeso-beso ka, ano ka ba? Medyo sponsor natin yan. Parang bata naman na susundin ni Gerard ang sinabi ng baklang organizer. Teka, may aasekasuhin pa ako sa States. Gerard, ikaw na ang bahala kay Mama Jo, Mama, kikinda talang sponsor at mabilis na aalis. Alam mo, Richard, bet kita. Gerard po, thank you po. Nakakataba po ng puso. Iba ang kilos ni Mama Jo na ngayon ay tila gustong yakapin ng binata. Magalang na umiwas si Gerard. Gusto mo bang mag-title dito? Opo naman po, pero pasensya na. Hindi po sa gusto niyong mangyari. Matalim ang tingin ni Mama Jo. Last na to at hindi ko na uulitin, Donald. Gerard po, whatever. Nasa kumpas ng aking mga kamay ang title para sa show na ito. Take it or leave it. Type kita at kaya kitang pasikatin. Oo o hindi lang ang sagot. Nakangiting mapapailing lang si Gerard. Pues, goodbye title. Goodbye Ronald. Gerard po, che! Ines na umalis ang sponsor ng show. Makikitang sasalubungin ng organizer na natataranta matapos makita ang reaksyon nito na mukhang galit na galit ang matronang bakla. Samantala, sa kalagitnaan ng pageant, maingay ang bar. Kanya-kanyang palakpakan ang taga-suporta ng mga kandidato. Makikita ang mga kandidato habang pinapalakpakan ng mga judges. Halatang mainit ang laban sa pagitan ng mga taga-suporta at maging ng mga hurado ng kompetisyon. At ia-anunsyo na nga ang mga nanalo. Maingay ang audience. Kasama sa top 3 si Gerard, subalit iba ang tinginan ni na Mama Jo at lalaking mayabang na inangasan siya kanina. Hindi nga siya nagkamali ng hinala. Itinanghal na panalo ang lalaking yon. Paalis na sana si Gerard nang marinig niya ang tawag ng isa sa mga judge. Hoy, congratulations Thank you po. Runner-up po. Hehehe. Habang ipinapakita ang nakuhang trophy. Not bad. At least, may trophy, di ba?
Pero mas okay po sana kung yung may cash. Makikita di kalayuan ang nanalo at si Mama Cho na masayang nagbubulungan. Mapapatingin si Ronnie sa mga yon kung saan nakatingin din si Gerard. Pero sa totoo lang, mas deserve mong manalo. Mas bet kita sa totoo lang. Mapapatingin lang si Gerard kay Ronnie. Kung katulad lang po siguro ako niya, malamang ako ang nanalo. Muling ibabaling ang tingin sa nanalo at sa kausap na sponsor ng show. Hay nako, huwag mong isipin ang katsipan na yan. Magaling ka at bata pa. Malayo pa ang mararating mo. Thank you po, tugon ni Gerard. Pero alam mo, sa galing mong magsalita, may future ka sa hosting. Mapapatingin si Gerard kay Ronnie. May tanong ang mga mata nito, ngunit manaaga ang tuwa sa narinig. Huwag mo nga lang masyadong gagamitin ang mata mo na yan. Nakakatunaw. Mapapangiti ang binata. Pabulong naman na masasambit ni Ronnie. Shit, pati ang ngiti niya. Anyway, may i-o-offer ako sa'yo ng work. Work? Work? Bakit? Ayaw mo ba ng work? Gusto po siyempre, pero muling titignan ni Gerard ang nanalo at ang sponsor ng show na masayang nag-uusap. Excuse me hindi ako kasing cheap ng iba dyan. Kapag sinabi kong work, work talaga yon. Walang keme. Anong Facebook mo o number? Mapapailing ito na waring sinasabing hindi niya pwedeng ibigay. Kung ayaw mong ibigay, number ko na lang ang kunin mo. Tumawag ka o mag-text ka kung gusto mo. Kung ayaw mo, okay din lang. Maririnig ang pag-ring ng cellphone ni Gerard. Hello, babe? Talo runner-up lang. Napapatingin lang si Ronnie kay Gerard. Ganon din ang huli habang nakikipag-usap ito sa girlfriend. Okay, sige, mamaya. Bye, love you. Sabi ni Gerard sa kausap. Jowa mo. Tatango lang si Gerard. Minsan siguro isama mo rin sa competition ng jowa mo para may inspirasyon ka. At least, manalo man o matalo, makikita ang magkaakbay at sweet na ngayong nanalo at sponsor. Masaya ka pa rin uuwi. Matatawa si Gerard. Kukunin mo ba ang number ko o ano? Para sa work, mapapangiti lang si Gerard habang nakatingin kay Ronnie na iniaabot ang kanyang cellphone para doon na mismo i-type ang number ng kausap. Kukunin naman ito ni Ronnie. Alam mo yung mata mo na yan. Marami na sigurong pinaiyak yan, no? Pinaiyak agad? Hindi ba pwedeng pinaligaya? Ibabalik ni Ronnie ang cellphone kay Gerard. Etchosera! O siya, eto na. Sinave ko na rin, baka mabura mo pa. Ronnie nga pala ang name ko dyan. Real name ko talaga yun, Marketing director ako sa isang radio station. I-message mo ko anytime. Mapapatango lang ang binata habang hawak ang iniaabot niyang cellphone. Aabutan ng 1,000 peso ni Ronnie ang binata. Nagtatanong naman ang reaksyon ni Gerard habang hawak ang pera. Hindi pwedeng ipantaksi ang napanalunan mong trophy, iho. Umuwi ka na at baka mainip pa ang jowa mo kakahintay sa'yo. Thank you po, Anong thank you? Utang yan. Kakaltasin ko yan sa sweldo mo pag okay ka na sa work na ino-offer ko sa iyo. Matatawa lang ang dalawa. Samantala sa inuupahang kwarto ni Gerard, makikita ang marami-rami na ring sash, trophies at certificate sa kwarto nito. Indikasyon ng pagiging raketista nito sa mga pageants at shows.
Kapwa nakahiga sa kama, sina Gerard at Queenie. Malalim ang iniisip ni Gerard. Hay! Ang lalim ng iniisip mo ha. Hindi magsasalita ang binata. Nakasalubong ko kanina si Aling Hilda. Pinaparimain sa'yo yung renta dito sa kwarto. Nakatingin lang sa kisame si Gerard. Ilang buwan na ba ang utang mo dito? Gawing 3 months. My God, babe! 3 buwan? Saan ka kukuha ng pambayad? Mabuti sana kung pwedeng isanlay ang mga trophies mo na yan. Mapapabalikwas ng higa si Gerard. Mauupo sa kama. Totoong trabaho naman, babe. Hindi ganyang parakit-rakit ka lang sa pagbumodel at pasali-sali sa pageant. Mapapatingin si Gerard sa kanyang mga trophies. Sa isang restaurant, nakita si Ronnie at Gerard upang pag-usapan ang offer na trabaho. DJ sa radyo. Tama, sabi ni Ronnie. Hindi naman po siguro ganun kaganda ang boses ko para maging disc jockey sa radyo. Wrong! Hindi lang magandang boses ang qualification sa pagiging DJ, no? Galing sa hosting ang hinahanap dyan. Something na na-notice ko sa'yo during the competition. Maanglang si Gerard sa narinig na compliment mula kay Ronnie. Nasa labi ng radio station si Gerard. Nakatingin lang sa kanyang matandang gwardiya. Seryoso ito. Nagtatanong ang reaksyon ng mamang sekyo. Si Sir Ronnie po kasama ko. Nagpark lang, pero papunta na dito. Iaabot pa lang ng gwardiya ang logbook nang dumating ang humahangos na si Ronnie. Huwag na! Nagmamadali tayo. Kanina pa naghihintay si Boss J. Titignan lang ni Ronnie ang gwardiya at sasabihin, Manong, bisita ko. May meeting kami kay Boss J. Nakatingin lang si Gerard sa gwardiya habang hinahatak ng nagmamadaling si Ronnie. Nawiwirduhan siya sa itsura ng matandang gwardiya. Saglit na titingin sa may hagdanan ang dalawa. Ready ka na ba? May pananakot na itsura ang mukha ni Ronnie. Ready po saan? Nababahalang reaksyon ito. Umakyat ng hagdanan. Sa 5th floor pa kaya tayo? Walang elevator sa building na to. Sira at wala atang balak ipagawa. Hey, nako! Kung hindi para sa kabuhayan, hindi ako magtitsagang umakyat ng umakyat sa hagdanan ng building na to. Matatawa lang si Gerard. Pagdating sa 4th floor, hingal na hingal at halos kumapang si Ronnie sa hagdanan. Gerard, wait! Stop muna tayo, please. Hingal na hingal ito. Ginagawa mo namang marathon ang pag-akyat ng hagdanan eh. Bakit po ganito ang building na to? Walang ilaw. Pagtatanong ng binata. May ilaw yan. Puntido nga lang. Dito na po ba? Next floor pa tayo. Pahinga lang tayo ng konti. Nasa 5th floor na rin sa wakas ang dalawa. Hingal na hingal si Ronnie na halatang pagod na pagod sa pag-akyat. Bandang kaliwa. Doon tayo sa office pupunta. Pagbukas ng pinto ng office ay makikita si Boss J na nakatulala. Maririnig pa rin ang replay episode ng Gabi ng Panaginip sa background. Good evening, Boss J. Hello! Nakatulala pa rin ang kaibigan. Maupo ka muna, Gerard, at mukhang nasa ibang dimensyon na naman ang kaibigan ko. Palinga-linga lang ang paningin ni Gerard sa silid. Friend! Bahagyang magugulat si Boss J. Ano ba yan? Kanina pa kita tinatawag ah. Nandyan ka pala. Ay wala. Wala ako dito. Nasa labas pa. Gusto mo buksan ko ulit ang pinto para alam mo na nandito na ako?
Titingnan lang ni Boss J sa mata ang kaibigan. Okay, sige. Good vibes na lang tayo. May sorpresa ako sa'yo. Lumpia na naman. Special. Alam ko na yan. Ha? Hindi. Pupuntahan ni Ronnie ang binata upang ipakilala kay Boss J. Tititigan ni Boss J mula ulo hanggang paa ang binata. Matatawa nitong sasabihin, sino na naman yan? Jawa mo. Gerard si Boss J. Boss J si Gerard. Ang bago nating DJ. Ano? Halika nga. Excuse me lang, Pogi, ha? Wait lang. Pupunta sa isang sulok ang dalawa at mag-uusap. Ano naman to? Paki-explain nga. Hoy, huwag kang magpakaulyanin, ha? Alam kong malapit ka nang magka-Alzheimer's disease. Pinag-usapan na natin yung tungkol sa reformat, di ba? At para makamove on ka na rin dyan sa star DJ mo. Makikita si Gerard habang nakatingin sa isang speaker na nasa opisina ni Boss J. Maririnig pa rin sa background ang nagpapatuloy na replay episode ng Gabi ng Panaginip. Nakasalukuyang umi-ere sa radyo. Sigurado ka ba dyan? Tignan mo nga siya, oh. Mukhang anghel. Malay mo, swerte ang dala ng bagets na yan dito. Makikita si Gerard mula sa imagination ng dalawa. Isang anghel na lumiliwanag. Pwede, pero pwede ring demonyo. Makikita naman si Gerard mula sa imagination ng dalawa. Isang nakakatakot na demonyo na may hawak na kutsilyo habang hinahatak ito mula sa nakakuyom niyang palad na sinabayan pa ng pagsirit ng dugo. Mapapapikit ang dalawa sa takot. Excuse me po, saan po ang CR dito? Matatauhan ng dalawa na tila inaayos pa ang sarili. Paglabas mo ng pintuan sa dulo ng hallway, kanan ka iho, andon ang CR. Sige po, samahan ko na siya. Hahawakan ni Boss J ang braso ng kaibigan upang pigilan. Dito ka lang. Naglalakad sa hallway ng madilim na building si Gerard. Makikita niya ang booth ng radio station. Mula sa maliit na salamin sa pintuan ay makikita ang loob ng estudyo. Makikita niya ang isang DJ habang nakaboil. Maririnig din sa background ang umi-airing programa. Tapos nang umihi si Gerard, patungo sana siya sa lababo upang maghugas ng kamay nang biglang may sumalubong sa kanya na malamig na hangin. Bahagya siyang luminga-linga sa paligid. Ipinagkibit balikat na lang niya ang nararamdaman at dumiretso sa lababo upang maghugas ng kamay. Tinitignan-tignan din niya ang kanyang itsura sa salamin. Nagulat siya sa biglang pagsarado ng cubicle sa CR. Hello? May tao ba dyan? Pagtataka ng binata. Pinuntahan niya ang cubicle. Kinatok ito subalit wala namang tumutugon sa tawag niya. Bahagya niya itong binuksan subalit wala namang nandun. Bumalik siya sa harapan ng salamin upang maghilamos. Nagulat siyang muling sumara ang pintuan ng cubicle. Mula sa salamin, isang anino ng tao ang makikita niya sa pintuan ng cubicle. May pagtataka itong titignan maigi ang hindi gumagalaw na anino. Ilang saglit pa'y handa na siyang humarap sa pintuan upang personal na makita ito. Pagharap niya ay gumalaw ang anino. Papalapit ito sa kanya. Mapapasag ang salamin ng banyo.
Mula roon ay makikita ang anyo ng nakakatakot na nilalang. Maririnig ang salitang, "Hindi ka dapat mapagod."